Pagkatapos ng 2.5 taon na paghihintay, eto na. Hindi na chismis to. Nilabas na ang Yamaha R9. Bibigyan ko lang kayo ng onting background tungkol dito sa Yamaha R9. Nagsimula ang hype noong tinanggal sa listahan ng Yamaha ang isa sa mga masasabi kong best middleweight sport bike of all time, ang Yamaha R6. 118 horsepower sport bike na masasabi kong best bike for the track dahil sa ikli ng wheelbase, screamer engine, at super sport na riding position. Not to mention, sobrang pogi ng bike na yon. Pero late 2020 o 2021 na pagdesisyon na ng Yamaha na i-discontinue ang R6 dahil sa high production cost at Euro compliant. Reason para tumaas ang value ng R6 pagdating sa mga second hand dyan sa marketplace. From 749,000 na SRP, nakikita ko sa marketplace, pinibenta nila ng 800,000. Minsan, sobra pa nga. Grabe. Leaving the Kawasaki ZX-6R sa market bilang nag-iisang middleweight super sport. Pero kasi, iba pa din tama talaga ng R6 eh. Hindi nagtagal pagkatapos ng pagwala ng R6, biglang labas ng Yamaha R7. CP2 engine o makina ng MT-07 na may damit ng R6. Medyo mas manipis ang kaha, mala Cyclops ang headlight with Kirat daytime running light at slightly retain ang ergo ng R6. Pero dahil crossplane 2 ang R7, malay sa tunog ng R6. Hindi din dahil mas mataas ang number 7 kaysa sa 6 mas malakas na ang R7. Hindi po ganun yun, my friend. From 118 horsepower inline for R6, naging 72 horsepower lang sa R7. Malayo sa R6. Hilig ng mga tao sa Yamaha, Ibalik ang R6. Gusto namin ang R6. pero hindi nila pwedeng gawin yun kasi natuldukan na nga nila yung R6, di ba? Para magawa yung kailangan nilang gawin ang isang move na ikaliligayan ng lahat. Gawing sport bike ang MT-09. And as of this time, nilabas na ang R9. Sobrang excited ako dito kasi ang tagal kong hinintay to. 2022 pa lang inaabangan ko na to. 2025 na, Diyos ko. Bala ko din kasing bilhin to kung in-announce lang nila ng maaga-aga. Ending, nauwi ako sa ZX-6R at ZX-10R. Nasa kwarto ko ngayon ang bagong Yamaha R9. Well, hindi totoong Yamaha R9 pero guys, ito na siya oh. Ginamitan natin ng AR para magawa natin to. Nakakatuwa. Kung anong lapit mo, halos ganun na ganun din yung makikita mo eh. Umpisa natin sa makina. Hindi na tayo bago sa makina ng CP3 dahil sa MT-09 at XR900. Halos ganun lang din to. Gumagamit ng 890cc displacement. It's a liquid-cooled 4-stroke double overhead cam na naka 3-cylinder o crossplane 3 ng Yamaha. Sige, makikita ba yung headers dito? Makikita nga. Wala pang kadumi-dumi. Na may lakas na 117.3 horsepower at 10,000 RPM at 93 Nm of torque at 7,000 RPM. Parehas na power band ni MT-09 pero dahil super sport ang R9, binago nila ang tono ng ECU at optimize ang gear ratio para mas maganda ang performance pagdating sa track. And dahil CP3 ang makina, andun yung torque pagdating sa street. Fuel tank capacity is 14 liters. Panigurado, madaming na-disappoint. Bakit hindi ginawang 17 liters? Well, mas maganda nga sana kung ganun no? Katulad ng R6. Wet weight is 195 kilograms. Well, hindi na masama. Pagdating naman sa presyo, wala pa tayong idea pero mamaya babalikan natin yan. Dito muna tayo sa itsura niya. Pagdating sa styling, halos parehas yung itsura niya sa Yamaha R7, Yamaha R1, R6, halos katulad din. Pero dude, hindi mo maipagkakaila ang ganda ng R-Series. Pagdating dito sa tangke, halos parehas ng R6, medyo manipis lang din dahil 14 liters ang fuel tank nito. Chassis is the same as the MT-09. And kung makikita nyo, meron kasamang CP3 na nakalagay and also may kasamang quick shifter. May metal foot pegs katulad ng MT-09 at metal din ang foot pegs para sa pillion. Pagdating dito sa main seat, halos katulad din ng itsura ng R7, R6, R1. Masasabi kong hindi ganun kakomportable ang itsura ng upuan niya dahil sobrang nipis pero malapad siya. And for the pillion seat, syempre hindi mawawala ang manipis na upuan para sa back ride nyo. Dahil super sport to, pero ang kagandahan dito sa motor na to, ang gusto ko sa mga R-Series, yung itsura ng tail section. I mean, tignan nyo yung dulo. Teka, tinanggal nila yung butas na parang spoiler. Dude, ang bangis na front end. Niretain nila yung signature
mirror ng R6. I mean, naka-integrated yung signal ay sa mirror. Headlight na katulad ng R7 pero mukhang may iniba sila dito. LED headlight at meron tayong kirat na daytime running light katulad ng ibang R series. At ang bago sa R9 by standard, meron na kayong kasamang winglet. Hindi pa natin sigurado kung ilan ang figures ng downforce nito pero dude, ang ganda tignan. Hindi siya OA. Hindi rin siya pilit. Batong boots ko nakaharang. Huwag ka nga dyan. Nakaharang mo yung R9. Retain yung signature taillight ng R series. Nipis eh oh. Guys, deadmine nyo lang tong part na to ah. Sa misis ko tong side na to eh. Okay, walang butas sa tail section. And your fender na panigurado ko itatanggalin nyo. Meron bagong 5 inches TFT display. Well, hindi na ganun kabago to dahil nakita na natin to sa MT-09. At kapag binuksan naman natin yung dash, wala palang susi to. Tsaka na kapag na-review na natin ang personal, wala lang siyang kasamang steering damper. Okay, ayon dito sa website ng Yamaha USA, merong 6-axis IMU na may 4 power modes, 9-level traction control, 3-level slide control, 3-level wheelie control, 2 ABS modes, well, di na bago yun, plus rear wheel ABS can be disabled independently, 2-level engine braking management, back slip regulator, launch control, and cruise control. I think nasa left handlebar yung button for the cruise control, ito siya. To the right handlebar, at to yung ignition switch at kill switch, meron ba dito sa taas? Wala. Naka-Brembo ang master cylinder, nice, also adjustable to. To the left handlebar, dito ang cruise control, arrow button, up and down, left and right, passing switch, and high beam, I think. Home button, and sa baba, ang daming switches dito sa left handlebar. Signal switch na D-slide, nice. Busina at hazard switch. Adjustable ba ang clutch lever? Yes, adjustable po. For the suspension dito sa harap, naka-KYB upside down fork, nice. At kung meron mang dapat ma-improve sa mga motor ng Yamaha, yun na yung brake nila. Pero dito sa R9, ibang level na to dahil naka Brembo Stylema calipers kayo. Hindi biro tong calipers na to. Also, dalawang 320mm disc. Dahan-dahan lang tayo baka matumba natin yung motor. Which is, by the way, fully adjustable ang suspension natin sa harap. And for the rear, na KYB suspension din tayo. At kung mapapansin nyo, meron tayong knob dito sa kaliwa ng bike. Hindi makita yung kamay ko eh. Fully adjustable din to, easy access kung gusto natin baguhin yung settings dito sa rear. Ang linis ng kadena, oh. Walang bahid ng buhangin at putik. Okay, rear tires 180. Your usual tire size pagdating sa ganitong klaseng displacement. And by stock, naka-Bridgestone Batlux S22 ang stock tire nyo. Ito pala itsura kapag may motor dito. Napakasimple ng ginawa nilang decal dito sa R9. R9 in blue, tapos ito lang yung decal nyo sa gilid. R9 logo na may black and white stripes. Tapos sa harapan, itong nag-iisang kirat lang sa bandang kaliwa. Tapos Yamaha logo lang. Yun lang. And dito sa likod, di sila naglagay ng sticker. Okay, siguro oras na para bumalik ako dito sa upuan ko. Ngayon, dito na medyo magkakatalo sa presyo. Dahil wala pa sa Pilipinas ang R9 at kaka-announce lang ngayong gabi, wala pa tayong presyo dito sa atin. Pero susubukan natin tadyahin. Dito sa website ng Yamaha USA, papalo ang R9 ng $12,499. At ang MT-09 SP sa kanila is $12,299. So may $200 difference from naked to sport bike. Subukan natin convert ang MT-09 SP, yung 12,299 to peso, 12,299 times 56. Yun ang presyo sa kanila. Pero ang presyo dito sa atin, ipapalo to ng 799,000. Laki ng difference, no? Dami na kasi mga additional fees paglapag dito sa atin eh. Dahil halos parehas sila ng features, may cruise control, naka-Brembo Stylema, Wilford bike, sabihin nating baka pumalo to ng, ewan ko para sa akin lang, 850,000. May chance din na pumalo ng 899. Grabe, no? Kung mangyari yun, Yamaha R9 na ang pinakamahal na middleweight sport bike sa mga Japanese brand. Sakaling 899 para sa 117 horsepower. Pero kasi loaded na rin eh. May second hand ka na na liter bike dun. Actually, may brand new ka na liter bike dun eh. Kailan lalapag sa Pilipinas, hindi ko po alam. Siguro 6 months from now. Kasi yung Yamaha R7, halos sinabog din na 6 months. Baka ganun din to. Kaya mga cutie pies, palagay nyo, magkano abutin ang Yamaha R9? At pasok ba sa panlasa nyo ang motor na to? Let me know in the comment section down below. Kaya mga cutie pies, kung nag-enjoy po kayo sa video na to, kayo leave a like. At kung may kayo pag ganito content, huwag kayong mag-alala dahil nasa tamang channel kayo. So make sure to press that subscribe button dyan sa baba. Please do subscribe po to support this channel at para mag-grow po yung channel natin. Kaya mga cutie pies, see you sa next content.